this is Mind Over Millennium, and for today's episode, titled Education, A Historical Journey. So dito natin tatalakayin o pag-uusapan kung ano nga ba ang naganap o ang evolution ng Philippine education over time. Hindi ba kayo curious kung paano yung educational system natin during the colonial era? Especially the Spanish one, the Spanish era. Kasi diba, marami sa atin, kapag sinabing colonial era, ang naiisip nila, yung mga Pilipino, is naging slave lang. So, ang tanong dyan, nakapag-aral ba? Or may chance bang, or nabigyan ba ng chance na mag-aral yung mga Pilipino that time? Ito kasi yan sa pagkakaalala ko noon, ang sabi, yung mga Pilipino, meron pa rin naman silang chance na mag-aral. Pero yung mga makakapag-aral lang, yung under sa mga middle class or mga privileged na mga family. Tapos, yung mga exclusive lang na pwedeng pumasok sa mga paaralan, yung mga lalaking anak nila. Kaya, meron silang chance na mag-aral and meron din silang chance na makapag-aral sa ibang bansa, which is sa US. Yun na yung sa, ano yun? Estados Unidos. Yes, yun. US. Tapos, dun sa mga yon, isang example ng tao dun, si Dr. Jose Rizal, yung bayani natin, diba? Kaya tingnan nyo, diba, ang talino ni Dr. Jose Rizal. Tapos, yung mga yon, yung mga ilustrados na yon, meron silang, diba, may chance silang mag-aral sa ibang bansa. So, doon, mas namulat yung knowledge nila na dapat ang pamamahala sa isang bansa, dapat ganito, hindi masyadong brutal. Kasi 'di ba sa Spanish yung way nila ng masyadong brutal. Kaya ganon. Yun yung doon. Tapos yung mga ilustrados na yon, meron silang pinatupad na newspaper. Kung alam niyo yung La Solidaridad. Yes. Okay. Yun. Kaso yun kasi hindi siya naging successful. Bakit? Kasi masyadong hindi pa ganun ka-deep yung knowledge ng mga Pilipino. At saka alam ko yan, kaya hindi siya na ipatupad kasi ang akala ng mga Espanyol nung panahon na yon is tutol or labag or against sa kanila yung newspaper na yun. Kaya nila hindi yon pinatupad. Pero that time din, alam ko din yun guys kasi nung time na yon, pagbalik ni Jose Rizal sa Pilipinas, doon na naitatag yung La Liga Filipina, which is naging member si Andres Bonifacio. Pero wait lang, kasi curious pa din ako kung ano nga bang subject yung tinuturo doon di ba? Ang mga tinuturo dati sa Spanish, mga arithmetic, arts. Kaya yung music and arts, kaya yung sa Sinakulo. Alam niyo yun, yung Sinakulo yun yung role-playing. Diba yung sa... Religious. Oo, religious. Kasi sa Spanish, more on religious sila. Mga authoritarians sila. So, subject-centered sila. Kung ano yung will ng church, yun yung gusto nilang ipatupad. Kasi, ang mga teachers before, hindi yung parang dito na graduate ka ng mga degree, education, na pass ka sa LET, hindi ganon. Ang mga teachers nila before, mga pare. Kasi nga, more on maraming pare Kaya sila mga nagtuturo. Very religious sila Masyadong yung religious nila, masyadong mataas. Yes. Ganon yun. Ano ba sa Amerika? So may tanong ako, naging beneficial ba ang pananakop ng Amerikano when it comes to education? Actually kasi, if you weigh circumstances na nangyari sa Amerika, you lean towards sa yes sa tanong na yun. Kasi ang era ng Amerika, they promoted democratic ideals and ways of life. Pero hindi ganun ka-free ang Philippines dati. Dito na rin pumapasok yung compulsory education. Okay, yung compulsory education, lahat ng bata kailangan makapag-aral. Yes. Kapag hindi pinag-aral ng magulang yung anak niya, ikukulong. So, ganun yung 1906, nagpadala ang mga Pilipino na mag-aaral sa Amerika. Doon na yung tinatawag nating scholarship. Okay? Ang tawag doon dati is pensionado. Dahil tinutustusan ng pamahalaan ang kanilang pag-aaral. Yung mga pensionadong mga babae, ang mga famous na name nila is... So sila yung mga naging scholar natin. Tapos, ang mga naging kilalang mag-aaral na babae na pinadala sa US is si Honoria Acosta,
Pilar Elumba, Olivia Salamanca, sila yung naging mga guro o naging professor pagbalik nila dito sa Pilipinas. Okay, nung American era, di ba? Ang pinaka-focus na language kasi doon is English. Okay? Strictly na English yung ginagamit nila, but pwede rin namang mag-Filipino, yung mga Pilipino. At mas naging malawak yung programang pag-aaral nila. Okay, kumpara sa Spanish. Kasi dito, libre na yung matrikula, yung libro, yung mga papel, at yung lapis ng mga mag-aaral. So, pag-aaral na lang talaga yung automatic. Kumbaga yun lang talaga yung Focus ano na lang, nila. Compare nga nila. sa Spanish, mas better ang Mas better ang pamantasan katulad ng Universidad ng Pilipinas noong 1908. Nagkaroon din ng panibagong pamantasan na kilala bilang FEU at University of Manila, Universidad para sa mga kababaihan. Centro Escolar University at the Philippine Women's University na kung saan nagbigay daan upang makilala ang mga kababaihan sa pag-usbong sa larangan ng medisina, abogasya at edukasyon. Okay. So mas open na talaga yun, pati sa mga babae, Yes. yung education, Kasi unlike ate, before sa purpose talaga Spanish. nila. Oh. Exclusive na. Mas maganda nga sa akin. Pero hindi pa rin Tagalog yung nagagamit na language during the American era, di ba? Yeah. So, kailan nga ba nagamit or naging legal yung sariling language natin? So, punta tayo sa Commonwealth era. So, sa Commonwealth era, panahon yan ni Manuel L. Quezon. Siya na yung president that time. So, sa panahon niya, pinatupad yung Tagalog as our national language. Sa kanya pala. Oo. Merong law yun. And ang tawag din sa law na yun is yung Executive Order 134 during 1936. So, dun sa era din ngayon yun, may tinatawag tayong vocational. So, sa vocational na yun, binigyan nila ng pagpapahalaga yun, especially dun sa, para yun sa mga taong hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Kasi yung commonly na ginagawa nila dun sa vocational is yung mga skills na mapapakinabangan nila para sa paghahanap buhay. Para mga farming. Yes. Pagtatahi. Diba? Ganun na nga. Alam niyo rin ba, noon sa Commonwealth era natin is yung LM, di ba ngayon, hanggang grade 6 lang. Noon hanggang 7th grade. Oh, ang haba pala. Mas nabawas. From 7th grade, ginawa na lang 6th grade that time. So, dahil nga nabago tayo ng sistema ng mga nanakop sa atin, so, pinagtibay ni ng dating Pangulo na Manuel L. Quezon, yung pagmamahal natin sa sarili nating bayan. So, pinakita niya sa pamamagitan ng sa pagtuturo sa klase, binigyan din yung pag-aaral sa buhay at kasaysayan ng mga bayaning Pilipina. Di ba meron pa isang sumakop sa bansa natin noon? Oh. Anong kan? Yung Japanese era. Ayun. So, paano naman yung educational system nila that time? Sa panahon ng Hapon, gusto nila makuha ang pakikiisa ng mga Pilipino when it comes to education. Kaya nagtakda sila ng rules. At ang rules na ito is yung mag-spread ng culture sa Pilipino at Hapon dito sa Pilipinas. Katulad na lang din ng layunin sa Commonwealth is yung nagtatag sila ng vocational education, katulad na lang pagsasaka, pangingisda, pagtatahi. Suwing. Yes. Ang wikang ginamit dito is wikang Nipongo o Hapones. And after nito, nagtatag ang mga paaralan o nag-open ang mga ibang school ng mga ibang kurso katulad ng agriculture, medicine, engineer. And dun sa mga school na yon, mga guro lamang ang mga pwedeng gumamit ng Tagalog or wikang Pilipino. And after nun, tinanggal ang English language at ipinalit yung pagtuturo ng physical education at pagkanta ng mga Japanese song. Natatandaan ko yan kasi kaya tinanggal yung English language ng mga panahon na yan kasi nga ang nais ng mga Hapones sa Pilipinas na mawala tayo dun sa Western culture. Kasi gusto nilang mabahian dahil ang Japan ay nasa Asia. So gusto nila more on Asian. yung culture natin is naka-base
Sa Asia. Oo, ayaw nilang kumuha ng ideya mula sa kanluran. Yes. So guys, may tanong naman ako sa inyo. Familiar ba kayo sa education during the Republic? Republic? Ano yung Republic? I think meron kayong idea pero hindi niyo na siya maalala. So, nung panahon ng The Republic, kilala ang Pangulong Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal sa panahon ng The Republic. So, sa panahon ni Carlos P. Garcia, is buong araw yung klase ng mga public school nung panahon na yon. Kaya, di ba, kung maaalala nyo, yung mga magulang natin, sinasabi sa atin na half day na nga lang yung klase nyo, nagreklamo pa kayo, tamad na tamad pa kayo pumasok, di ba? Kasi nung panahon daw nila, is full day. Kaya pala. At sa panahon din na yon, is dati madaming mga estudyante sa iisang silid-aralan or sa classroom na umaabot ng 60 to 70 estudyante. But nung panahon ni Carlos P. Garcia, pinababa niya ng mula sa 60 to 70 na naging 30 to 40 estudyante. So sa panahon na yon, hindi sapat yung mga libro nung panahon na yon. Kaya naman guys, nung panahon na yon, hindi rin maganda yung quality of education. Dahil wala silang enough na mababasang mga kapag gumagawa sila ng mga homeworks, activities, hindi katulad natin ngayon na marami na tayong sources, tama. At nung panahon na yon, since yung medium of instruction natin, which is yung universal language natin na English, nung panahon kasi na yon is naging mahirap siya para sa mga estudyante kasi hindi naman sila sanay kaya medyo mahirap na maituro sa mga estudyante yung English nung panahon na yon. At nung panahon naman ni Diosdado Macapagal, mas naging inayos niya, inorganize niya yung layunin ng DepEd na magkaroon tayo ng quality education. At ng 1946, tuluyan nang naibalik sa ating mga Pilipino ang karapatan natin sa ating edukasyon simula nang makaalis ang mga Amerikano sa ating bansa. Kaya at noong 1994, guys, ay nagkaroon na tayo ng sangay patungkol sa mga kolehiyong paaralan na kilala bilang or kinilala bilang CHED. Higher education. Yes. At ngayon, familiar din ba kayo sa TESDA, guys? Yes. Diba? It is vocational education na may layunin na ma-improve natin yung skills natin sa kaalaman natin sa iba't ibang bagay na magagamit rin natin sa pagtatrabaho. Yan. So guys, eto. Sa tingin nyo ba, sa panahon natin ngayon, nagkaroon ba ng malaking pagbabago sa ating edukasyon? Oo. Malaki. Sobrang pagbabago from sa Spanish, tapos hanggang ngayon, di ba? Modern. Grabe yung transition. Kasi ngayon, di ba, ang simula nung, puntahan natin yung the new normal, yung panahon ng pandemic. Sobrang laking pagbabago dahil nagkaroon na tayo ng mga new normals na kung saan may online class na. Oo. Di ba? Tawag ng synchronous. Hindi naman relevant siya before. At nung panahon na rin, nung nagsimula yung pandemic, tayong mga estudyante, natuto na tayong mag-aral ng sarili natin. Self-study. Diba? Okay, let's talk about technology naman since we're in modern era. Let's talk about AI. Do you agree or disagree sa paggamit ng AI? For me, kailangan sa paggamit ng AI, kailangan natin ng limitation. But it can be used as a guide sa mga students and also sa iba't ibang larangan din. Kasi, di ba, kapag tayo kasi, di ba ngayon, since self-study tayo, importante din sa atin na magkaroon tayo ng information na makukuha hindi lang galing sa props, sa mga teachers natin, and also, para mas mapadali, di ba, yung pagsisearch. So, I think magagamit natin yung AI only as a guide, but not totally is iaasa natin lahat ng mga kailangan. So, I think that's it. Yeah. So, guys, thank you for watching and see you to our next episode. So, this is Mind Over Millennium!